Magandang araw Pilipinas, narito na ang PTV Balita ngayon. Ngayong araw na lamang ang huling lamay ng labi ni Rene Baterbonia sa Ateneo de Davao Senior High School sa Bangkal, Davao City. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao Live. Israel? Floyd, ngayong araw nga ang huling araw, Hunyo 14 ngayong taon ng public viewing at burol ng student athlete si Rene Bebot Baterbonia para sa kanyang mga taga-suporta at mahal sa buhay dito sa Ateneo de Davao Senior High School, Bangkal, Davao City. At sa huling araw na ito, dagsa pa rin ang mga taong gustong makita ang labi ng 18 anyos at dating Davao Eagles basketball player sa huling araw ng public viewing nito sa lungsod. Ito nga ay matapos naging kontrobersyal ang pagkamatay ng student athlete kasamang isa pang kasamahan nito sa di umano'y team building na kanilang basketball team sa Dipakulaw, Aurora Province kamakailan. Ang naturang trahedya umani ng samot-saring mga komento at spekulasyon sa social media. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nangyaring pagkamatay ng dalawang mga student athlete. Kahapon nga Hunyo 13 ngayong taon, nagbigay ng pahayag ng media ang legal representative ng pamilya ni Baterbonia kung saan hiling ng pamilya ni Baterbonia na mag-assign ng Ateneo de Manila University ng isang representative mula sa universidad upang makapag-usap at komunika sa pamilya ni Baterbonia at hindi idaan sa press release ang kanilang mga mensahe. Hiling din ng pamilya ang formal acknowledgement of institutional accountability o ang pag-ako sa lahat ng responsibilidad sa lahat ng nagawang kakulangan ng naturang pribadong universidad. Gayon pa man, nagbigay din ng official statement ng Ateneo de Davao University na magbibigay sila ng full scholarship para sa 6 na mga kapatid ni Rene Clerk Baterbonia, kung saan mismong si ADU President Father Karel San Juan ang naghayag nito mula sa isinagawang misa sa burol ni Bebot. Kasunod dito sa mga hiling ni Baterbonia na bibigyan ng magandang edukasyon ang mga kapatid nito. Sa huling araw ni Baterbonia dito sa Davao City, inaasahan na bukas ay dadalhin na pabalik sa probinsya sa Agusan del Sur ang labi ni Bebot Baterbonia. Israel Damaulao para sa Bayan. Maraming salamat Israel Damaulao. Sa ibang balita naman, naghahanda ng Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng emergency cash transfer sa mga pamilya ng naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target nilang simulan ang pamamahagi ng cash assistance sa lalong madaling panahon. Posibleng nagsimula ang payout sa susunod na Sabados o sa loob ng 2 linggo. Hinihingi na rin ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, nagpadala naman ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office ng 25 kataong miyembro ng Humanitarian Assistance at Disaster Relief Team sa Sarangani Province. Layo nitong tumulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Ayon sa Valenzuela City LGU, bit-bit ng grupo ang iba't ibang kagamitan para sa disaster response. Kabilang dito ang water filtration truck, mobile shower unit, mga ambulansya, mga generator set, rescue vehicle at Starlink satellite communication system. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Floyd Brenz para sa Bayan.